ko alam kung bakit ngayon ko lang nagawa. Siguro, sobra na ang bigat sa dibdib ko. O baka kailangan ko lang talagang harapin ang katotohanan bago tuluyang masira ang lahat. Nakaupo ako sa tabi ng bintana sa kwarto, hawak ang telepono, habang pinagmamasdan ang mga ilaw sa kalsada sa labas. Ang bawat flash ng neon ay parang kumakatawan sa damdamin ko. Magulo, hindi malinaw, at may halong kaba. Okay, Mara, kaya mo to, bulong ko sa sarili. Pero ramdam ko pa rin ang tensyon. Parang may 10 ibon sa tiyan ko na sabay-sabay nagpapakita ng kaba. Ilang buwan ko na itong tinatago, at alam ko, hindi pwedeng patagalin pa. Kailangan kong sabihin sa kanya. Kailangan kong ipagtapat ang lihim na matagal ko nang tinatago. Isang lihim na alam kong pwedeng magbago ng lahat. Nag-type ako sa chat. Hi, I need to tell you something. Tumigil ako. Hinawakan ko ang sarili ko. Kumuha ng malalim na hininga. Ang puso ko, parang gusto nang sumabog. Bawat segundo ay parang eternity habang hinihintay ko ang reply. Can you meet? I need to talk in person. Hindi ko na kayang itago pa. Lumapit ako sa bintana, tinitingnan ang gabi sa labas. Ang hangin ay malamig, pero init ng damdamin ko ang nangingibabaw. Ito ang sandali. Hindi pwede pang atrasan, dumating siya. Nakita ko agad ang kanyang mukha. Halo ng curiosity at pag-aalala. Hindi siya agad ngumiti, at ramdam ko ang bigat ng bawat tingin niya. Bakit ganito biglaan, Mara? Ano ito? Tanong niya. Halatang may kaba rin sa boses. Napabuntong hininga ako. I need to confess something. Bungad ko, habang nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin nang hindi nasasaktan ka, pero kailangan mong malaman. Tumigil ako sandali. Iniisip kung tatanggapin niya o hindi. Pero wala na akong atrasan. Ang lihim ko ay parang apoy na unti-unting nilalamon ang puso ko. At sa wakas, kailangan ko nang ilabas. Live ko na nakuhanan. Kang pumasok sa iba, bulong ko. Halos hindi marinig sa kaba at luha. Biglang napatingin siya sa akin. Katahimikan. May halong disbelief. Ramdam ko ang init ng dibdib ko. Hindi sa galit o saya, kundi sa pure tension na hindi ko maipaliwanag. Paano? Bakit mo ginawa to? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Hindi ko masagot kaagad. Kasi sa totoo lang, hindi rin ako sigurado sa lahat ng dahilan ko. Ang alam ko lang, kailangan ko itong sabihin. Kailangan ko siyang harapin, kahit alam kong baka masaktan siya ng sobra. Ang paligid namin ay biglang naging tahimik. Ang tanging naririnig ko ay ang malalim na hininga namin at ang tahimik na hangin sa labas. Para bang huminto ang oras. Ang tensyon sa pagitan namin ay halos pisikal na nararamdaman. Init ng damdamin, kaba, guilt, at hindi maipaliwanag na curiosity ni Jake. Siguro, hindi mo alam kung gaano kabigat para sa akin itong sabihin sa'yo, bulong ko, halos lumuluha na. Pero kailangan mong malaman para malaman mo rin kung ano talaga ang nararamdaman ko. Hindi ko gusto na may nakatago sa atin. Tumango siya, hindi agad nagsalita, pero ramdam ko ang curiosity niya. Halos ramdam ko ang bawat tibok ng puso niya sa katahimikan. At doon nagsimula ang lahat. Ang simula ng isang gabi na puno ng emosyon, tensyon, at init na mahirap ipaliwanag. Hindi ko alam kung ang confession na ito ang maghahatid sa amin sa pagkakahiwalay o sa mas malalim na koneksyon. Pero alam ko, hindi ko na kayang itago pa ang katotohanan. Habang nakaupo ako sa tabi ni Jake, nakatitig sa kanya,
biglang bumalik. Ang alaala ng isang gabing hindi ko malilimutan. Isang gabing nagpatibay sa koneksyon namin. Sa damdamin na hindi ko inaasahang lumalim ng ganito. Ilang buwan bago ang confession na iyon, kami ni Jake ay nagpunta sa isang quiet na beach sa labas ng syudad. Walang masyadong tao, tanging kami at ang tunog ng alon. Ang hangin ay malamig, pero ang lamig ay may halong init sa puso ko kasi naroon siya at ramdam ko ang bawat tingin niya. "Remember this?" Tanong niya. Hawak ang kamay ko habang kami naglalakad sa buhangin. Ngumiti ako. Halos hindi marinig ang boses ko. "Yes, I remember." Parang kailan lang, pero parang lifetime na. Ang gabing iyon ay puno ng katahimikan, pero hindi awkward. Ang katahimikan ay parang nag-uusap sa amin sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng salita. May halong excitement at longing sa bawat sandali. Napapansin ko ang init ng mga mata niya, ang paraan ng paghawak niya sa kamay ko, na parang hindi niya gustong palayain. Alam mo, Mara, minsan iniisip ko, kung ganito lang lagi ang mundo, simple, walang komplikasyon, baka perfect na. Bulong niya sa akin. Halos malapit na kami sa dagat at ang ilaw ng buwan ay sumasayaw sa tubig, parang nagpapakita sa amin ng sariling magic. Tumango ako, hindi nagsalita, kasi hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Init, kaba, at excitement na halos mapatigil ang puso ko. Naramdaman ko ang kanyang braso na bahagyang humahaplos sa akin, hindi sa paraan na malaswa, kundi sa paraan na nagpapakita ng pag-aalaga at intimacy. Ang init ng katawan niya ay halata sa lamig ng hangin, at ramdam ko na parang nagsasabi ang bawat kilos na, "I'm here, I won't let go." Sa gabing iyon, nagkwento kami ng mga pangarap, mga fear, at kung paano namin nakikita ang isa't isa sa future. Ang bawat salita niya ay parang musika sa pandinig ko. Hindi ko na mapigilan ang damdamin na tumibok ng mabilis, na parang bawat salita niya ay humahaplos sa puso ko. "Promise me something," bulong niya habang tinitingnan ang mata ko. "Promise, kahit ano pa ang mangyari, hindi natin kalilimutan ang gabing ito." Tumango ako, halos maluha na. "Promise," sagot ko. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita, kasi sa gabing iyon, hindi lang kami nagbahagi ng mga salita. Nagbahagi rin kami ng damdamin, ng init, ng pag-asa, at ng panlilinlang sa mundong masyadong komplikado. Ngunit alam ko rin na sa kabila ng init at lambing na iyon, may paunang simula na ng tensyon at komplikasyon. Sa bawat halik sa noo at mahigpit na yakap, ramdam ko na ang bawat sandali ay maaaring maging simula ng mas malalim na emosyonal na pasanin. At ngayon, habang nakaharap siya sa akin sa kasalukuyan, alam ko kung bakit napakahirap ng pagtatapat ko. Kasi ang bawat memory na iyon, ang gabing iyon sa beach, ang init ng halik sa noo, ang paghawak ng kamay, ay hindi ko pwedeng kalimutan. At alam ko, mahalaga rin iyon kay Jake. Kaya't sa bawat salitang live ko na nakuhanan kang pumasok sa iba, ramdam ko ang bigat ng bawat alaala, bawat sandaling nagpapatunay na hindi basta-basta ang damdamin namin sa isa't isa. Ang nostalgia at longing na iyon ay parang apoy sa dibdib ko. Init, maliwanag, at mahirap apuhin. Kaya kahit na ngayon, pagkatapos ng confession, kahit may kaba at guilt, ramdam ko na hindi pwede baliwalain ang koneksyon namin. Tahimik. Ang tanging tunog ay ang malalim naming hininga, ang kaba ko, at ang bigat ng bawat salitang naipahayag ko. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin, parang isang invisible wall ang pumapagitna sa aming mga katawan, kahit na nakaupo kami sa iisang sofa.
Si Jake, hawak pa rin ang aking mga mata sa tingin, pero hindi siya agad nagsalita. Halos ramdam ko ang pagkapaso ng kanyang tingin, halo ng disbelief at galit. Ang mga labi niya ay bahagyang nanginginig. Parang gusto niyang magsalita, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Bakit? Mara? Bungad niya, halatang nahihirapan. Bakit mo ginawa to? Bakit mo hindi sinabi agad? Hindi ko masagot, kaagad, kasi sa totoo lang, hindi ko rin lubos maipaliwanag. Jake, I didn't know how. I was scared of losing you. Bulong ko, halos maiyak na. Biglang napahawak siya sa aking balikat. Mahigpit, pero hindi sa paraan ng comfort. Parang hawak niya ako para sagutin ang sarili niya. Hindi ko alam kung tama ang nararamdaman niya. Scared of losing me? Mara, do you know how that feels? How it feels na matutunan mo itong ganitong paraan? Tanong niya. Halos nakikilos ang boses niya sa galit at confusion. Napabuntong hininga ako. I know, Jake. And I'm sorry. I didn't want to hurt you. I swear. Hindi ko gusto na ganito ang mangyari. May katahimikan. Para bang huminto ang mundo sa loob ng ilang segundo. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin at alam kong may pagbabago sa dynamics ng relasyon namin. Hindi na kami ganoon kadalasang malapit. May invisible gap na parang sinusubok kami ng damdamin namin. Gusto kong malaman kung bakit. Kasi, I don't understand. We've been close, Mara. We've shared so much, and now parang hindi niya matapos ang pangungusap. Halatang nahihirapan sa emosyon. Hindi lang galit, kundi confusion at hurt na halo rin ng curiosity. Tumingin siya sa bintana, tila nag-iisip, at ramdam ko ang sakit sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita ng ilang minuto, at sa katahimikan, ramdam ko ang bigat ng hangin sa kwarto. Parang bawat segundo ay isang reminder na may lumang lihim na hindi kayang balewalain. Ngunit sa kabila ng galit at hurt, may halong curiosity sa kanya. Nakikita ko sa mga mata niya na iniisip niya rin ang mga sandali namin. Ang saya, ang lambing, at ang init ng damdamin na alam niyang hindi basta-basta mawawala. Ramdam ko na hindi rin siya pwedeng balewalain ang mga alaala namin kahit na ang confession ko ay parang dagok sa kanyang puso. Tumayo siya bigla, naglakad papunta sa bintana at huminga ng malalim. Mara, I need time. I don't know how to process this right now. Tumango lang ako, naiintindihan ko siya. At kahit gusto kong lapitan siya, ramdam ko ang distansya, hindi pisikal, kundi emosyonal. May gap na kailangan naming harapin. At alam ko, hindi na pwedeng bumalik sa dati ang lahat kaagad. Habang nakatitig siya sa gabi sa labas, ramdam ko ang pagbabago. Ang dynamics ng relasyon namin ay nagbago. May tensyon, may emotional distance, at may halo ng hurt at curiosity na pareho naming kailangan. At sa gabing iyon, natutunan ko na ang confession ko ay hindi simpleng salita lang. Isa itong pinto ng tensyon, pinto ng hurt, at pinto rin ng posibilidad. Kung paano namin ito haharapin, iyon na ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa relasyon namin. Punong-puno ng uncertainty, emotional intensity, at malalim na damdamin na kailangan naming tuklasin. Lumipas ang ilang araw matapos ang confession ko kay Jake. Sa una, akala ko, maikli lang ang epekto, isang awkward na pag-uusap, ilang tahimik na sandali, at saka babalik sa dati.
Pero mali ako. Sa bawat araw, ramdam ko ang bigat ng bawat salita na nasabi ko. Ang tension kay Jake ay parang alon na paulit-ulit na bumabalik. Hindi lang siya nagbago sa kilos niya sa akin. Ang tingin niya, ang paraan ng paghawak niya sa cellphone, ang pag-iwas sa eye contact. Lahat ay may kasamang distansya. Ngunit higit pa rito, ramdam ko rin ang epekto sa paligid namin. Ang mga kaibigan namin, na dati ay basta-basta lang kami kasama, ay parang may iba ng tingin. May mga sulyap, may mga tanong na hindi ko masagot, at may mga tawa na halata kong may halo ng chismis. Did you hear about Mara and Jake? Tanong ng isa sa mga kaibigan sa school. Napatingin lang ako, pinilit ngumiti. What about it? Sabi ko, pilit calm. Sabi nila, may nangyari daw between you and someone else. Sagot niya, halatang may kasamang curiosity at excitement. Napailing ako, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa guilt. Hindi ko gusto na malaman ng iba ang confession ko. Pero alam kong imposible na hindi maikumpara kami sa mga mata ng lipunan. Pamilya ko rin, kahit hindi direkta nakakausap ang issue. Ramdam ko ang subtle tension. May mga tanong, may mga comment, na parang nakasisi, kahit wala namang sinabi. At ako lang ang nakakaalam ng buong katotohanan. Ang guilt ay parang nagpapalobo sa dibdib ko. Ang bawat tanong, bawat tingin, bawat sulyap ng kaibigan o kakilala, ay nagpapaalala sa akin ng bigat ng confession. At sa bawat gabi, bago matulog, iniisip ko, what did I do? Was this the right thing? Sa kabilang banda, ramdam ko rin ang internal conflict sa sarili ko. Ang damdamin ko para kay Jake ay hindi nagbago, pero alam ko na ang pagkakaalam niya sa aking lihim ay nagdulot ng sakit sa kanya. Ang bawat memory ng gabing iyon, ng mga sandali namin sa beach, ng init ng mga yakap at halik, lahat ay ngayon may halo ng kahihiyan at pangamba. Ang pressure mula sa lipunan, sa pamilya, at sa sarili ko ay parang chain na unti-unting pinipilit akong harapin ang consequences. Ramdam ko na kailangan ko ng mag-reflect. Hindi lang para sa relasyon namin ni Jake, kundi para sa sarili ko. Ano ba talaga ang gusto ko? Patawarin ba niya ako? Pwede ba kaming bumalik sa dati? O masyadong malalim na ang sugat na naiwang dulot ng confession? Sa gabing iyon, habang nakatitig ako sa kisame ng kwarto ko, ramdam ko ang bigat ng bawat araw na lumilipas. Ang bawat choice ko ay may kasamang responsibility, at ang confession ko ay parang binuksan ng pinto sa lahat ng komplikasyon na dati ay hindi ko inisip. Napaisip ako, I can't hide anymore. I need to face this, even if it hurts. At dun ko naintindihan na ang confession ay hindi lang isang salita. Isa itong simula ng mas malalim na introspection. Isang panimula ng pagharap sa consequences. Sa relasyon, sa lipunan, at sa puso ko mismo. Lumipas ang ilang araw mula nang sabihin ko kay Jake ang lihim ko at ngayon, tahimik ako sa kwarto, nakaupo sa tabi ng bintana, nakatitig sa ulan na dahan-dahang bumabagsak sa bubong. Ang bawat patak ay parang kumakatawan sa damdamin ko. Malabo, magulo, at hindi kayang kontrolin. Iniisip ko ang ginawa ko. Tama ba talaga ang pagtatapat ko? O baka masyado akong impulsive? Dala lang ng bigat na hindi ko na kayang itago. Ang puso ko ay parang naglalaban-laban sa pagitan ng guilt at pangarap. Guilt dahil nasaktan ko siya, at pangarap dahil gusto kong maging malinaw sa kanya, maging honest, kahit na masakit. Habang iniisip ko siya, naiisip ko ang mga sandaling magkasama, kami, ang init ng halik sa noo, ang mahigpit na yakap sa gitna ng katahimikan,
ang bawat tawa at kwento na para bang kami lang sa mundo. Lahat ng iyon ay nagpapaalala sa akin kung gaano ko siya kamahal at kung gaano kahalaga sa akin ang katapatan. Pero sa kabilang banda, may duda. Ano ba talaga ang gusto ko? Gusto ko ba ng clarity? Forgiveness? O closure? Gusto ko bang bumalik sa dati? O tanggapin na may sugat na hindi na kayang ayusin? I don't even know anymore. Bulong ko sa sarili. Ramdam ko ang bigat ng bawat choice. At alam ko na wala akong pwedeng i-escape. Nakikita ko rin ang sarili ko sa salamin. Ang mukha kong may halong lungkot at pag-asa. Napaisip ako na ang pagtatapat ko ay hindi lamang para kay Jake. Para rin ito sa akin. Para maibsan ang bigat na buwan ko ng dala. Para malaman ko na kahit mali, may lakas ako na harapin ang katotohanan. May halong pangarap sa puso ko na baka sa kabila ng lahat, kaya pa naming ayusin ang relasyon at kaya pa niyang intindihin ang pagkukulang ko. Pero may halong takot din na baka ang confession ko ang huling sandali na magkakaroon kami ng ganitong connection. At sa gabing iyon, habang nakatitig sa ulan, naramdaman ko ang unti-unting paglilinaw sa sarili ko. Napagtanto ko na ang growth ko ay nagsisimula sa pagtanggap sa sarili ko. Sa mistakes ko, sa guilt ko, at sa pangarap ko. Kailangan kong maging handa sa mas mahihirap na desisyon at handa rin sa posibleng sakit na darating. Whatever happens, I have to face it. I have to accept the consequences. And maybe I can learn to forgive myself too. Sa wakas, may pakiramdam ako ng kaunting lakas at pag-asa. Ang introspection na ito ay parang maliit na ilaw sa dilim ng mga emosyon ko. Isang paalala na kahit gaano kabigat ang ating ginagawa, may paraan para matuto, para lumago, at para maging mas matatag sa mga susunod na kabanata ng buhay. Akala ko, pagkatapos ng confession ko, ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagtanggap ni Jake sa ginawa ko. Pero hindi ko alam na may mas malalim pang lihim na nakatago, na magpapabago sa lahat ng iniisip ko tungkol sa kanya. Isang gabi, habang nagkakape kami sa maliit na kafe na paborito namin noon, may dumating na kaibigan niyang si Alex. Bagamat dati ay kilala ko siya bilang casual friend lang ni Jake, ramdam ko agad ang kakaibang tensyon sa kanyang mga mata. Mara, Jake, kailangan natin mag-usap. Bulong ni Alex habang halatang may kinukumpisala. Tumango si Jake, ngunit halata sa mukha niya ang pagkabigla. Alex, dito ba? Sa harap ni Mara? Nagkatinginan kami at sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng presensya niya. Jake, may mali kang naintindihan sa nangyari noon. Hindi lang si Mara ang may tinatago, bungad ni Alex. Tumayo si Jake, halatang naguguluhan, at tiningnan ako. Mara, ito ba totoo? May iba ka pa bang hindi sinasabi? Napabuntong hininga ako. Jake, wait, baka may misunderstanding. Ngunit hindi na kami nakapagpatuloy kasi si Alex ay nagpatuloy. Jake, hindi mo alam pero may na-misinterpret ka sa akin at sayo. Hindi ko sinasadya pero parang may mas malalim na nangyari na hindi mo alam. Mara, Jake, kailangan niyo malaman ang buong katotohanan. Ang mga salita ni Alex ay parang kidlat. Biglang kumalat ang tensyon sa paligid. Ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko. Ang surprise at betrayal ay sabay-sabay bumagsak sa akin. Hindi lang ako ang may lihim, may misunderstanding pala si Jake. O baka may sarili rin siyang tinatago na mas malalim pa kaysa sa akin. Jake, ano ibig mong sabihin? Tanong ko, nanginginig ang boses. Tumango siya, malalim ang hininga. Mara, may hindi ka alam tungkol sa nakaraang buwan. May na-misinterpret ako kay Alex. Hindi ko sinasadya, pero parang iniisip ko na may nangyari sa akin at napahinto siya
halatang nahihirapan sa salita. Ang tension sa pagitan namin ay parang lumubo, parang biglang nagkaroon ng invisible wall na mas makapal kaysa dati. Ngunit ramdam ko rin ang halo ng curiosity. Ramdam ko na may dahilan kung bakit siya naging ganito. Hindi puro galit o hurt, kundi may sariling pasanin at lihim. Ang betrayal na naramdaman ko ay may halo rin ng pagnanais na maintindihan, na malaman ang buong katotohanan. Sa gabing iyon, natutunan ko na ang relasyon namin ay mas komplikado kaysa sa inaakala ko. Hindi lang ito tungkol sa confession ko, kundi tungkol sa lahat ng lihim, misunderstanding at emosyon na matagal nang nakatago. Ang lahat ng dating alaala, init at lambing ay nagkaroon ng panibagong layer. Layer ng tension, sorpresa at uncertainty. At habang nakaupo kami ni Jake at nakatingin sa isa't isa, ramdam ko na ang susunod na kabanata ay mas mahirap kaysa sa lahat ng naranasan ko. Kailangan naming harapin ang lahat, ang aming damdamin, ang mga lihim, at ang hindi inaasahang plot twist na magpapabago sa lahat. Hindi ko na kayang itago ang damdamin ko. Ang bawat araw na lumilipas mula sa revelation ni Alex ay parang nagpapalabo sa isip at puso ko. Ang init, ang tensyon, ang lahat ng unresolved na emosyon ay parang nagtatagpo sa isang punto. At ngayon, kailangan na naming harapin ito ni Jake. Nandito ka ba para makinig o para magtalo? Tanong ko, habang nakatayo sa harap niya sa maliit na kwarto namin. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko, pero hindi ko iniiwas ang mata niya. Si Jake, nakatayo rin, halatang nahihirapan. Mara, I don't know anymore. I need to know the truth. Lahat, everything. Tumango ako, iniisip ang bawat salita ko, bawat galaw. Sige, pero kailangan mo ring maintindihan na hindi ko ginawa para saktan ka. Lahat ng ginawa ko, may dahilan. At gusto kong malaman mo na mahal pa rin kita, kahit may nagawa akong mali. Nagkaroon ng katahimikan. Ramdam ko ang init ng katawan niya, ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Hindi lang galit, kundi halong longing at confusion. Ang tension sa kwarto ay halos pisikal. Parang bawat sandali ay naglalaban ng galit at pag-ibig. Pero Mara, paano tayo? Paano tayo ngayon? Tanong niya. May halong sakit at pagkabigo. Napabuntong hininga ko, halos maiyak. Jake, I don't know. Pero gusto kong subukan. Gusto kong ayusin. Pero kailangan nating maging honest. Lahat ng secrets, lahat ng doubts, kailangan natin harapin. Tumapak siya papalapit sa akin at ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Hindi ito puro sensuality sa pisikal na aspeto. Ito ay init ng damdamin, halong galit, lungkot, at pagmamahal. Halos maibsan ang tensyon sa bawat yakap, pero ramdam ko rin ang bigat ng bawat emosyon na bumabalot sa amin. Jake, kung hindi, mo kaya, kung masyado itong sakit, mas okay din kung maghiwalay tayo. Bulong ko sa kanya. Ngunit sa halip na mag-alis, hinawakan niya ang mukha ko at tiningnan ako ng matagal. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawala ka. Pero kailangan nating maging strong. At harapin lahat, Mara. All of it. Ang puso ko ay parang sumabog sa halo ng relief at heartbreak. Ang galit at init ay napalitan ng lambing at pangakong hindi basta-basta mawawala. Ngunit ramdam ko rin ang uncertainty. Alam namin pareho na kahit subukan naming ayusin, may epekto pa rin ang mga lihim, misunderstandings, at pressure ng paligid. Promise mo, Mara. Promise mo na kahit ano pa ang mangyari, hindi ka na magsasabi ng secret sa akin? Tanong niya.
Halos naglalakas loob na ipakita ang trust. Tumango ako. May halong luha at ngiti. I promise, Jake, pero kailangan din nating maging honest sa isa't isa. Walang itinatago. Sa gabing iyon, nagkaroon kami ng desisyon. Hindi simpleng choice lang. Ito ay simula ng bagong kabanata. Isang relasyon na punong-puno ng love, pero may halong risk, heartbreak, at uncertainty. Ang tension ay nanatili, pero sa unang pagkakataon, ramdam ko na may pag-asa pa, kahit hindi namin alam kung hanggang saan ang susunod na hakbang. Habang nakatingin kami sa isa't isa, ramdam ko ang halo ng galit, love, confusion, longing, at heartbreak. Ang lahat ng emosyon na nagpapaalala na ang relasyon namin ay mas komplikado kaysa sa iniisip ng iba. At sa gabing iyon, naintindihan ko, ang pinakamalakas na damdamin ay hindi laging malinaw. Kailangan lang ng tapang, honesty, at willingness na harapin ang lahat, kahit hindi alam ang huling destinasyon. Ilang araw matapos ang matinding confrontation namin ni Jake, ramdam ko na unti-unti nagbabago ang hangin sa pagitan namin. Ang tension, na dati ay parang boulder na nakapatong sa dibdib namin, ay nagsisimulang lumiit at napapalitan ng katahimikan na may halong relief. Nagkita kami sa park na malapit sa bahay niya. Isang lugar na dati namin pinupuntahan para mag-usap o simpleng maglakad sa gabi. Ang hangin ay malamig, may halong amoy ng damo at ulan, at ramdam ko na parang nagbabago rin ang pakiramdam ko. Mara, gusto kong malaman mo na naiintindihan ko na, simula ni Jake habang nakatitig sa mga kamay ko, na ang nangyari noon may context, at hindi ko dapat inasahan na walang struggle or fear sa choices mo. Napangiti ako, bahagyang luhaan. Jake, I'm sorry kung nabigyan kita ng sakit. Hindi ko talaga alam kung paano ko haharapin iyon noon. Pero salamat sa pag-intindi. Napahinga ako ng malalim. Ramdam ang bigat na unti-unti nang bumababa sa dibdib ko. Ang relief ay halata, hindi lang sa boses namin, kundi sa paraan ng aming paghinga. Parang sa wakas, may pagkakataong huminga ng malaya. Alam mo, Mara, I realized na we both had our secrets. At sa dami ng nangyari, natutunan ko na mas mahalaga ang honesty at trust kaysa sa perfection, patuloy niya. Hindi natin kailangan perfect ang lahat ng moments. Basta nandyan tayo para sa isa't isa. Tumango ako. Tama ka, Jake. I also realized na kahit gaano kasakit o kahirap ang truth, it's better to face it together. Kasi ang connection natin, mas malalim kaysa sa mga pagkukulang or mistakes natin. Nagkaroon ng katahimikan. Ngunit hindi ito awkward. Parang katahimikan ng mutual understanding. Ramdam ko ang emotional growth namin pareho. Ang acceptance sa flaws at fears. Ang relasyon namin ay hindi na ganoon kabilis o walang komplikasyon, pero mas matatag. Parang may foundation na hindi basta-basta mabibitin. Alam mo, medyo melancholic pa rin ang gabi, pero okay lang. Kasi kahit may halong lungkot sa lahat ng nangyari, may halong relief at hope din. Sabi ko habang tinitingnan ang ilaw ng buwan sa ibabaw ng pond sa park. Tumango siya at bahagyang ngumiti. Exactly. At least, we know kung paano haharapin ang challenges. Kahit hindi laging madali. At dun ko naintindihan na ang paglilinaw ay hindi lamang tungkol sa mga salita o explanations. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa isa't isa, sa emotional growth, at sa willingness na mag-move forward kahit may nakaraan. Habang naglalakad kami pabalik, ramdam ko na kahit may slight melancholy, may halong pag-asa. Ang relasyon namin ay naantig, mas naiintindihan, at mas pinapahalagahan kaysa dati.
Ang mga scars at lihim ay hindi na hadlang, kundi paalala ng resilience namin. Na sa kabila ng lahat, may paraan para bumangon at magtiwala ulit. Ilang linggo na ang lumipas mula sa aming pag-uusap sa park. Ang relasyon namin ni Jake ay hindi na ganoon kabilis at walang tensyon, ngunit mas matatag. Ramdam ko na pareho kaming natutunan. Natutunan naming harapin ang katotohanan, tanggapin ang mga pagkukulang, at pahalagahan ang bawat sandali kahit na may halong uncertainty. Ngunit sa kabila ng paglilinaw at mga pagbabago, may malalim pa rin na tanong sa puso ko. Ang closure na gusto ko. Parang dumaan sa isang mature na stage. Pero hindi tuluyang natatapos ang mga alaala at damdamin. Parang may halong bittersweet sa bawat pagngiti namin, bawat casual touch, o simpleng eye contact. Hindi na ito puro sakit o galit, kundi mix ng understanding, respect, at lingering curiosity. Isang gabi, habang naglalakad ako sa tabing dagat, naaalala ko ang lahat ng nangyari. Ang confession, ang misunderstandings, ang confrontation, at ang paglilinaw. Ang bawat sandali ay parang isang leksyon na hindi matututuhan sa simpleng salita. Natutunan ko na ang bawat choice, kahit gaano kasakit, ay may consequence. At ang bawat consequence, kahit gaano kabigat, ay may kaakibat na growth. Ramdam ko rin ang halong pangungulila. Sa isang banda, gusto ko siyang lapitan, yakapin, at sabihing, "It's okay, we survived this." Sa kabilang banda, alam ko na kailangan naming magpatuloy sa buhay. Bawat isa ay may sariling journey na may tamang timing. Napatingin ako sa buwan at napaisip, did we do the right thing? Are we really ready to move on? Or are we just surviving the aftermath? Ang tanong na iyon ay nananatili. Hindi para saktan ang isa't isa, kundi para ipaalala na ang love at choices ay hindi laging simple. At sa huling paghinga ng gabi, ramdam ko ang kalmado at acceptance. Ang kwento namin ay hindi nagtatapos sa galit o heartbreak. Ang kwento namin ay nagtuturo ng reflection, emotional growth, at resilience. Ang mga scars, lihim, at alaala ay hindi na hadlang, kundi paalala ng lalim ng damdamin namin. Sa huli, hindi ko alam kung ang bukas namin ni Jake ay magiging tuloy-tuloy o may bagong challenges na darating. Pero alam ko, sa kabila ng lahat, pareho, kaming mas matatag, mas handa, at mas nauunawaan ang halaga ng bawat sandali. At iyon ang pinakamahalaga. At habang nakatingin ako sa alon at ilaw ng buwan, iniwan ko ang tanong sa sarili ko at sa iyo, reader. Paano mo haharapin ang isang katotohanan na masakit ngunit kailangang ibahagi? At paano mo pipiliin ang kaligtasan ng puso mo o ang pagpapanatili ng koneksyon na minsan mong minahal ng buo? Ang kwento ay nagtatapos, ngunit ang mga tanong at emosyon ay patuloy na naglalaro sa hangin, sa puso at sa isip. Hindi para tapusin, kundi para ipaalala sa atin ang bigat at init ng bawat